Zian Arjagi Solis ng Grade 6 FM. At narito po ako para sa aking TLE activity na kapanayamin ang isang animal racer. At ang aking po kakapayanamin ay si Ginoong Francis Santiago na isang animal racer. Magandang hapon po, Ginoong Francis. Magandang hapon din. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng oras upang aking kapanayamin. Meron po sana akong mga ilang katanungan tungkol sa pag-aalaga ng mga hayop. Okay. Nice meeting you. Ginoong Francis, nabalitaan ko po na kayo ay isang animal racer. Ano pong klaseng hayop ang inyong inaalagaan? Bali, nag-aalaga ako ng mga fighting cocks. Kasi, ngayon kasi very in demand yung fighting cocks. Sa fighting cocks kasi, bukod sa may sarili tayong business, isa lang kasi yung fighting cocks sa business ko. Bali, nagpapasisiw ako, nagpapalaki bago ibinibenta ko to. Actually, isa to yung sumalba sa amin nung panahon ng pandemic. Kasi naibebenta ko siya. Ano pong iba't ibang klaseng breed ng manok na alam niyo po? Breed ng manok. Bali, kasi nag-focus kasi ako sa fighting cocks. Mayroon akong mga Peruvian, mayroon akong mga authentic Peruvian. Kasi yung mga authentic Peruvian, sila yung mga kakaibang manok na medyo mamahalin. Sa batang age pa lang nila, nabibili kagad sila. Kasi meron silang bilis, power sa pakikipaglaban as a fighting cocks. Tsaka meron din mga Texas, mga US Texas, kagaya ng sweater. Meron din akong mga Boston Roundhead, may Kelso, tsaka may male Simla. Ayun. Anong breed po yung inalagaan niyo at ba't din po yung inyong napili? Before pandemic kasi, nakilala yung Peruvian. Ano kasi siya kakaiba. Tsaka alam mo naman yung mga tao, laging gusto nila yung may bago. Ngayon, naging in demand siya nung season ng pandemic. Ngayon, marami pa rin nagstay sa mga American Fowl na malalakas, mabibilis, mga multiple yung yung fighting style nila magagaling. Kinoros ko yung Peruvian para yung magkombinasyon, yung mahilig sa Peruvian at mga American Texas, pinag-combine ko. Actually, nung April 9, 2018, nagkaroon ako ng award. Nanalo ako ng kotse sa sa palaro na yun. Bali yung kotse, dahil maliit lang naman yung life siguro sa tabing dagat, di naman nakakapasok ng kotse rito. Binenta ko yung kotse. Kagawad din ako. Ngayon, nagbabike-bike lang ako kasi mahirap nga lang yung buhay namin. Binenta ko yung kotse, bumili ako ng motor para medyo maging mabilis yung transportation pagdating sundo sa mga bata. And then, yung sumobra sa pinagbenta ng kotse, bili ako ng motor, yung sumobra, binigay ko sa mga kapatid ko at saka mga magulang ko. Ganon. Paano po kayo nagkaroon ng interest sa pag-aalaga ng manok? Nag-start kasi yan nung yung daddy ko kasi stress reliever niya yan. Ay, hindi naman siya talagang sugarol. Minsan, nagsusugal siya, pupusta ng konti para mapatunayan kung magaling yung manok. Siguro sa sobrang hilig niya sa pagmamanok, nasundan din ng paglaki ko, minsan nalaot siya ako, nagpapakain, nagpapatakuan, nagpapakondisyon, binipili niya sa akin. Nahilig ako. Bali yung hobby niya sa pag-aalaga ng manok, na-adapt ko, naman ako. Ngayon, nagkaroon din naman ng magandang resulta kasi yung pagkakahilig ko, nagamit ko sa business, tsaka naging empleyado rin ako kagaya kay Senador Morvilla Sr. Nung nag-aaral ako ng kolehiyo, natuto kong humawak ng manok, magmat sa mga sabungan, kumikita ako sa ganung parang nakadugtong din sa pag-aaral ko ng kolehiyo noon. Ganun. Yun po. Tapos, kailan po kayo nagsimula ng pag-aalaga ng manok? Siguro pwede kong i-count mula nung elementarya pa lang kasi gawa nga yung daddy ko nag-aalaga na siya. Bago, nung kasi ako, sipag ako, kumikita ako ng sarili ko, pero bumili na rin ako ng sarili ko. Bago nag-breed ako, yung mga type ko, yung mga pasok sa standard ko, kinikip ko, nilalaban ko ng sarili. And then, yung second class para sa akin, yung pinaka-pangalawang pili, may nagkagusto, binibenta ko. Doon ako nagkakapera sa ganun paraan. Kaya naging negosyo ko siya. Bago po kayo nagsimula, ano po ang yung mga naging preparasyon nyo? Bago kayo mag-alaga? Bago ako mag-alaga, na-develop din ng lalo yung pakikisama ko, pakikipagkaibigan. Kasi
kailangan maging kaibigan mo muna yung tao. Kasi hindi naman lahat nalalaman mo, lalo kung beginner ka pa lang, kailangan matuto ka sa mga datyan. Nakipagkaibigan ako sa kanila at yun naman din yung nararapat. Nalaman ko kung paano maganda, mag-prepare, gamitin yung gamot. Pag sisim pa lang, kailangan magbilan sila ng gamot kagaya ng mga yung kontra sa peste. Kasi pag na-peste yan, ubus yan, sayang yung investment mo, malulubig ka. Bali, nagsimula ako noon, pinagsama ko yung natutunan ko sa mga kakilala ko, pero yung majority nun, sa daddy ko talaga, parang namana ko na rin, kasi alam mo naman tayo bilang isang anak, yung ginagawa ng mga matatanda, lalo kung tatay natin, daddy natin, ina-idolize natin sila, ini-idol natin sila. And nakita ko naman doon na wala namang masama, wala namang naging problema. At kaya nung panahon nga na, yung pagbagyo-bagyo dito sa dagat, binibenta ko yung mga manok. Ayun, nagiging kita, income. Sa ilang manok po kayo nagsimula at magkano po yung inyong naging tuno, yung klaro po? Kumbaga, kagaya ng karugtong ng nabanggit ko kanina, parang minana ko sa daddy ko. Dahil nga nag-aalaga siya, may mga extra siya, binibigay niya sa akin, bago binibreed ko naman. Bali din doon nagsimula noon kasi nag-aalaga yung mga manok, hindi nabawas sa 1,000, 1,500. Ngayon kasi mataas na. 1,500 yung medyo mababa, pataas pa. 2,000, 3,000, hanggang 8,000. Bali yung investment ko, minana ko sa kanya. Pinalago ko na lang. Sa ano po, sa kasalukuyan po, ilang manok po ang inyong inaalagaan? Ngayon kasi marami na rin kasi kami na ilaban at saka na ibenta kasi meron kasi ako naging decision dito sa barangay namin sa tingin ko na makakatulong ako someday sa mga tao, pero in short hindi ko naman napagtagumpayan. Nag-invest ako roon sa pagtakbo sa politika, pero okay lang naman talagang pag hindi laan ganun talaga. Yung mga manok ko yung tumulong sa akin, binenta ko yung mga manok para makabili ako ng mga papel, ng printer, ng mga paraphernalias, lahat. Pinutulong ko sa mga tao. Bali, ang manok ko ngayon, dahil nabenta ko na siguro wala na sila sa 30 pieces. Yung mga 25, 26 na lang. Sa paraan ng pag-aalaga, tulad ng pagpapakain, pare-parehas po ba ang feed sa iba't ibang breed naman? Hindi po. Kasi yung day old, iba yung pagkain ng day old. Meron tayong tinatawag na chick booster. Yun yung sa mga day old. Pino kasi yun. Pino. Ngayon, meron namang stag developer. Pagka umidad sila ng 1 month old up to 5 months old, gamit ko yung stag developer. Kasi para mabuo yung balahibo nila, yung buto nila, yung muscles nila, yung lumaki sila. Yun yung developer. Bago, pagdating ng 6 months old pataas, ano naman yun, yung pang pre-con. Kasi bata pa lang sila, binibigyan ko na sila ng magagandang klase ng feeds, kagaya ng mga platinum, winning line pellet, saka yung mga quality pellets, kagaya ng mga ng mga grains, yung mga royal, ganun, concentrate. Saka gamot. Anong klaseng feeds po ang inyong pinapakain? Yung 1 month old chick booster, yung day old up to 1 month old chick booster, yung 1 month old hanggang 5 months is stag developer. Yung 5 months old hanggang sa umidad sila, quality pellets na kagaya ng platinum. At saka inahaluan ko ng mga mamahaling yung mga grains kagaya ng concentrate. Ano po ang tamang pagpapakain sa manok? Saan po ba maaaring mabili ang mga feeds ng manok? Yung feeds ng manok, mabibili natin ito mostly sa mga public market. At saka sa mga, kasi mostly kasi sa public market, meron ng mga poultry supply. Pero dito sa barangay natin, meron din naman. Madali lang po ba itong mahanap? Madali lang, kasi nga naging in-demand nga yung fighting cocks. Marami nang nag-aalaga, marami rin nagtitinda ng mga feeds nila. Kahit sang barangay meron. Kailangan din po ba nito ng mga vitamins? Tsaka kung kailangan po, nasa magkano kalaga po ito? Kailangan nila ng vitamins mula sa pagkasisiw pa lang, kailangan nila kasi para ma-depensa sila sa mga sakit na pwedeng dumapo, kagaya ng peste. Meron kasi mga anti-peste, meron din namang mga
anti-bulutong, yung mga foul packs. Meron din namang mga maintenance na betracin para hindi sila dapuan ng sipon, ng mga halak. Meron mga ganoon. Ano-ano naman po ang mga bentahe at disbentahe ng pag-aalaga niyo po ng manok? Bentahe, advantage and disadvantage. Ang advantage nito, nakakatulong siya para for me, yung stress reliever. Yung naliligaw kasi alam mo naman tayo, lahat naman tayo nagkakaroon ng problema. Pagkahawak ko na yung manok, pinapakain ko sila, lalo kung may mga bago ko pala. Nakakagaan ng kalooban, nakakawala ng pagod. Except of that, ang pinakamaganda niya, sa panahon ng kagipitan, mabilis siyang tirahin kasi nga in demand ngayon yung pag-aalaga ng fighting cocks. Kasi kasama sa minana natin sa kulturang Pilipino, yung pagsasama. Ayan. Ano po ba ang magandang naidudulot sa ng pag-aalaga ng mga sa inyong buhay? Magandang naidulot nito, yung mas na-develop yung pakikipagkapwa ko sa mga tao, mas naging palakaibigan ako, lumaki yung kaalaman ko sa pakikisama, sa pagmamanage ng iba't ibang business. Kasi dahil sa mga kaibigan ko, nandito sila, natuto ko ng mga magagandang gawain, magagandang payo sa kanila. Kasi bilang isang mabuting tao, matalino naman tayong umadapt, i-feed yung mga magagandang ugali ng tao. At kung meron namang mali, kaya alam na natin, nobody is perfect, matalino naman tayo, hindi natin kopain yung mga mali. Kagaya nung, alam mo na, pagka masyado silang tumingin sa pagsusugat, siyempre may mga bad feedback din yun, pero hindi ko naman sinundan yun. Nagstay ako sa magsikap, magtrabaho, pag meron, pag gusto ko pumusta, yung kaya ko lang. Para at least, manalo matalo, hindi no hard feelings kasi sobrang mo lang yun eh. At saka, yung mataas na percentage ng income mo sa buhay, nakalaan sa pamilya mo. Plus, hindi nagiging disadvantage ang pagmamanok dahil nakakatulong. Kasi parang nag-alkansya, yung investment mo, bibili mo ng feeds, yung pera mo, bibili mo ng feeds. Lumalaki naman yung mga manok. Parang palay. Tinatanim mo sila, lumalaki yung palay, then i-harvest mo sila pagdating ng takdang panahon. Sa manok, ganoon din. Maaari niyo po bang ibahagi ang pagsubok ng inyong naranasan sa pag-aalaga ng manok? Paano niyo po ito hinarap? Parang mga peste, yung mga bagyo ba, mga ganun? Tama. Very good question. Alam mo, sa totoo lang, masalimuot. Kasi nung bagyo, sa totoo lang, dahil niya ang damdamin yung masyadong sa mga sigarito. Maraming manok yung namatay ng bagyo. Tatandaan ko nun, bagyong Milenyo, bagyong Pedring, bagyong Glenda, maraming manok yung namatay sa akin kasi nabagsakan ng mga puno. Kasi mostly kasi yung mga manok, tinatali mo sila sa tabi ng puno para malilim. Bumagsak yung puno, naipit sila, lumaki yung dagat. Kasi iba kasi yung dito sa dagat, bigla yung laki ng tubig. Laki ng undoy, marami rin namatay sa iba't ibang farm. Nalugi ako noon. Pero okay lang kasi nung mga panahon kasi na yun, napabayaan ko yung mga manok. Kaso nga lang, nandito kasi ako sa baybay dagat. Umaalalay ako sa mga tao. Hindi ko na pagtuon ng pansin yung mga manok. Kasi kung may safety ko na yung pamilya ko at naibilin ko sa business ko na okay lang kayo rito kasi kahit content, hindi matibay-tibay pa rin naman yung bahay ko. Unless dun sa ibang mga taga-baybay dagat kasi mga light material yung bahay. Yung iba, natumbay yung mga bahay, binubuhat namin, tinutukuran, tinatalian yung meron. Yung iba naman nagbuhat kami ng mga kagamitan ng mga tao sa school, gano'n. Saka yung mga relief goods, nabigay kami rito. Kaya yung mga manok ko maraming namatay. Ngayon, kung alin na lang yung natira, pinagyaman ko na lang ulit. Binirate ko na lang ulit. Bago naka-recover din naman din ako. Kumita ulit ako. So sa pag-aalaga po talaga ng hayop tulad ng manok ay hindi po talaga basta-basta. Opo. Kailangan po natin magkaroon ng sapat na kaalaman, tapos yung paghahanda, katulad po sa mga pinansyal, ganoon po sa mga puhunan, ganoon po. Tapos kailangan nyo po sa na kaalaman, tapos kailangan nyo po maging matyaga at maging mahaba yung pasensya nyo. Sa tamang pag-aalaga upang maging matagumpay po yung pag-aalaga. At para sa huling katanungan po, sa mga nagdanais pong mag-alaga ng mga manok, na katulad mo, ano po ang mga payo na maaari niyong ibahagi po sa kanila? Ang maipapayo ko, kailangan
Kung sa mga binata, medyo mabilis kasi mag-desisyon. Ngayon, sa kagaya ko may pamilya, kailangan magsimula kayo sa tama. Ano yung tama? Una sa lahat kasi bilang may asawa, may pamilya, pag-usapan yung mag-asawa, sa buhay may mag-asawa. Kailangan yung mga bagay na pagdidesisyonan nyo, pumapayag kayo parehas. At ipinapaliwanag ko bilang ako sa misis ko na ito yung haharapin natin, may gastos to, may investment to. The more na malaking investment mo, mas malaki yung kikitain mo. Ang payo ko, doon sa mga nahihilig mag-alaga ng manok o magnegosyo ng pagmamanok, tingnan muna nila yung lifestyle nila. Kung kaya nilang i-afford, kung maliit lang yung sweldo nila, dito ilang yung alagaan nila. Kasi baka mamaya, mag-focus sila sa malakihang kita kagad, hindi mo maabot yun. Kasi paano mo maabot yun? Mag-aalaga ka ng maraming breed, ng maraming sisi para lakihin mo. Dahil laki ng gastos yun. Una sa lahat, yung facility mo, yung area mo. Kung maliit, magiging overcrowded sila. The more na yung kayang lang ng budget mo, yung aalagaan mo, magiging matagumpay ka kasi hindi sila magiging crowded. May bibigyan mo pangangailangan nila, magiging healthy sila. And then, pag healthy yung mga chicken mo, yung mga fighting cocks mo, magkakaroon sila ng malaking presyo. Kasi pag healthy sila, magiging magagaling sila. Siyempre, alam mo naman, bukod pa rin, magiging magaganda yung itsura nila. Kumbaga, dun sa poging manok, malapit din yung magaling na manok kasi pogi, healthy to, ganyan. Kaya magkakaroon siya ng halaga, ng presyo. Kikita tayo. Kaya dun sa mga baguhan, kailangan pag-usapan nila kung sila may pamilya. Sa mga binata naman, ganun pa rin, tansya nila kung ano yung estado nila sa buhay. Ibase nila kung gaano karami yung aalagaan nila kasi kailangan meron kang may pattern ka eh. Kailangan magsimula ka ganito. Yung kasunod ganito, ganyan. Kailangan yung area mo, sakto lang to, kunyari 100 heads, hanggang doon ka lang. Kasi pag lumampas ka rin, magiging overcrowded sila. Magkakasakit sila, mamamatay sila. Malulugi ka. Ganon. Kaya kailangan pag-aralang mabuti. Hindi ka pwedeng magmanok ng basta-basta lang kasi sa lahat. Baka mamaya yung trabaho mo ikaw pala masyadong full time sa trabaho, mapapabayaan mo naman. Pwede ka naman mag-upa ng tao. Kung kaya ng sweldo mo, siyempre sweldo mo rin sila. Ganoon lang. Kailangan balansin mo. Kasi parang bangka ang buhay ng tao eh. Pag hindi balanse sa bangka, pag tumagilid, tatawag yung bangka. Balance mo lang yung kaya mo lang ba? Huwag masyadong maraming sakay sa bangka kasi yung bangka pwedeng lumubog, di ba? Kaya kailangan maging maging mapanuri sa buhay. Alamin natin yung parang sundalo, alam mo kung kailan ka mag-i-invest, kailan ka lalaban, alam mo rin kung kailan ka atras. Kasi pag hindi na kaya, huwag ka na mag-breed. Kunti na lang, kung kaya mo na, para maging successful. Ayos. Maraming salamat po, Ginoong Francis, sa paglalaan niyo po ng konting oras. Tapos na po kayo. Marami din po ako natutunan sa mga sinabi niyo po. Muli po, ako po si Zian Ashley Solis ng Grade 6 F-Frame at ito po ang aking teleactivity. Salamat siya. Thank you.